Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Ang oras sa Radyo Pilipinas, 1:01 sa hapon. Adlaw-adlaw, Lunes tugtog Biyernes, pagdulong sang mga balita. Hitabo, issue kag concern, may kaangtanan sa katilingban, sa kaayuhan, pati na ang sa ikaayong lawas. Halin sa mga concern sa mga bata, sang mga lamharon, nagadinalaga kag nagasinultero, mga hamtong, professional man o mamumugon, mga tigulang, kabuhi kag paghimakas sang mga ginikanan para sa ila kabataan. Pag-ulikid sang panwa, pagtingog sang magkasimanwa, para sa ikaayo sang ila kahimtangan. Ini ang Balitang Sosyal. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Adlaw kita sang Huwebes, July 31, 2025. Sa ngalan sang inyong regular anchor, Marian Grace Erenieta, akong inyong mangin kaupod, Hope Torichante, kag ini ang balita sosyal. Mga kaabyanan, madamo sa mga aktibidad diri sa syudad sang Iloilo, mga left and right, no, ang mga ginatambungan naton nga mga programa sa mga nagkalain-lain man no nga mga ahensya sa gobyerno and at the same time sa mga LGUs naton. Subong nga hapon mga kaabyanan aton pagapatpaton no ang nangin interview sa kay TESDA Regional Director Tony June Tamayo sa diin aton nga pagaistoryahan o kung pagapatpaton ano bala ang reaksyon sa State of the Nation address sa TESDA Region 6 Regional Director, especially no nga na-mention sa SONA sa presidente nga napamatud-an na ang kaepektibo sa TechVoc. So ano bala ang pwede diri ma-react no kung mahambal sa Regional Director sa TESDA Region 6. Ano ayhan ang mga kalabanan ng mga national competencies nga gina-avail no? Pila ang mga naka-avail sa school-based, center-based, community-based kag enterprise-based. Pila ang mga existing nga mga naga-offer no nga schools kag centers, may ara bala sang scholarship sa TechVoc diri sa Western Visayas, pila ayhan no ang naka-avail sa mga scholarships. So ina mga kaabyanan ang pagapatpaton nato no pinaagi man sa mangin sabat ni TESDA Region 6 Regional Director Tony June Tamayo. And speaking of reaction mga kaabyanan sa State of the Nation address ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sa gihapon no padayon ng pagtipon naton sa mga reactions man gikan sa mga nagkalain-lain no nga mga leaders, mga local chief executives and also ang mga kauturan naton men on the street. So later, ipabati natin mga kaabyanan ang reaction ni Governor Arthur Defensor Jr. sa nangin State of the Nation address ni PBBM. Sang Lunes lang no mga kaabyanan ginahiwat ining State of the Nation address. Of course no ang mga local chief executives naton may mga lain-lain nga mga reaksyon no sa nanging SONA sang presidente. Sa bahin niya ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr.
baloon naton nagustuhan bala sang gobernador sang probinsya sang Iloilo ang nanginsona sang presidente ano ang mga punto no nga nanamian ni Iloilo Governor Arthur Daffenser Jr. And while though wala kita may nabatian nga Iloilo dito no, nevertheless no ano ayhan ang mga punto nga ginapatuman man niya sa nga Iloilo Provincial Government diri sa probinsya sang Iloilo nga mga programa sang ahensya sang gobyerno. Actually, madamo sa mga pronouncement no si President Ferdinand R. Marcos Jr. sa iyang State of the Nation address. Ginpamangkot man naton si Iloilo Governor Arthur Daffenser Jr. sa isa sa mga ginmit lang ni PBBM kung sa diin kinahanglan no nga maging strikto na kita sa standard design, materials, and construction sa mga infrastructure projects nga ginapatuman no diri sa aton sa pungsod Pilipinas. So ano ba lang mahambal sa gobernador sa probinsya sang Iloilo sa sini nga pronouncement ni PBBM sa iyang State of the Nation address. And also mga kaabyanan, sining adlaw sa Webes, no, nagtambong kita sa Teen Center Summit nga gin-organize sa Iloilo Provincial Government. Ibaloon naton man sa reaksyon ni Iloilo Provincial Governor Arthur Daffenser Jr. kung ano bala no ka epektibo ang mga teen center naton sa tapna no sa mga nagkalain-lain nga mga problema sang aton nga mga pamatan-on, most especially sa teenage pregnancy and also ang mental health problem. So, kung lantahon naton mga kaabyanan sa probinsya sang Iloilo, may ara na sang masobra isa ka gatos, no, more than 100 nga teen center sa province of Iloilo. Nag-start sila sa 5, subong magsubra na sa 100 ang teen center sa probinsya sang Iloilo. Gani pila bala ang target nga mapatukod nga teen center sang Iloilo Provincial Government. What about no kung mag-end na ang term ni Iloilo Governor Arthur Daffenser Jr. padayon ayhan ang pagpatukod sang mga teen centers nga ini no? Wala naton last term na ni Iloilo Governor Arthur Daffenser Jr. and siling gani niya no kada tuig no gasigi-sigi ang pagpatukod sa mga teen centers sa probinsya sang Iloilo no. So pila ayhan ang target and paano ayhan ano ayan ang matabo no kung lain na ang gobernador sa probinsya sang Iloilo may gin-institutionalize bala ini no ang ini nga programa agud nga bisan sino ang sitting governor padayon no ang pag-sprout, pag-construct sa mga teen centers diri sa probinsya sang Iloilo. So ina mga kaabyanan ang pila ka mga tupiko nga aton pagapat-paton diri sa balita sosyal no sining nga hapon. And sa karon no nahon naton diri mga kaabyanan ang interview with the regional director sa TESDA Region 6, si Regional Director Tony June Tamayo. Ibaloon naton mga kaabyanan ano ang iya nangin reaksyon sa State of the Nation address ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Yari pamatian naton no, ululupod naton nga lantawon ining reaction ni Regional Director Tony June Tamayo. Himo anay nga pagpanamyaw sa aton nga mga tagpalamati. Maayong aga sa inyo tanan. I'm glad to join you in your program. It's an honor, isa ka taas nga honor para sa akon na makipag-share sang mga ginaobra sang aton ahensya ang Technical Education and Skills Development Authority. Much more na I will be communicating sa aton mga kasimanwa diri sa Western Visayas.
RD, isa no sa mga siya din naging mention sa aton nga presidente during his SONA no ang aton nga Technical Education and Skills Development Authority contest da. Ano ang imo RD no nga mahambal sa or reaction nimo no sa siningagi panghambal sa aton mga presidente during his SONA? Kabalo ka Marian, nakakataba ng puso no nga batian naton ang aton Chief Executive, ang presidente sa Pilipinas nga nag-mention gid sa aton ahensya. For me, it is an affirmation nga ang TESDA nagahimo gid sa mandato niya sa trabaho nga ginhatag sa iya sa aton gobyerno para sa pagbulig sa aton mga kasimanwa. On a personal note, ako kag akong mga kaupod sa TESDA na encouraged pa sa more no nga magtinguha gid nga maghatag isang serbisyo nga gina-expectar halin sa amon. The President also mentioned no, sa iya nga SONA that napatunayan na nating mabisa ang TechVoc diri sa aton sa Western Visayas RD no. Pila na ang mga naka-avail no sa aton nga TVET sa region if you have the data, latest data naton diri sa Western Visayas? Oo, as of now, at present, 2025 ang data naton sa July 30, 2025, naka-record na kita sa 8,538 ka enrollees, kag 5,470 na ang nag-graduate. Pero let us bear in mind nga kung nga pa lang ina isang tuig. Kay isang tuig 2024, amo ato ang pinakamataas nato nga enrollment sa sulod sa 3 ka tuig naghalin kita sa pandemic. Yes. Nag-abot sa 43,988 ang naka-enroll sa aton mga kurso, kag naglabot sa 31,572 ang nakagraduate. Yes. 6 months from now, pangitaon na sila sa aton ahensya, sa aton TESDA. Kaya gina-trace naton after 6 months kung giin na ang aton nga mga naggraduar, so that we will know kung tama nga mga kurso ang ila nakuha kag inibala nakahatag sa ila sa palangabuhian o kung nagbulig para sila nakanegosyo. So, sa halin sa 2021, nag-amat-amat saka ang aton mga enrollees kag subong man ang aton mga graduates. Medyo na stall lang ini gamay sa pagsulod sa pandemic. Yes. But right now, we are back on track. Kag madamo na naman liwat ang nag-avail sa mga kurso halin sa test. Yes. Or di ano ang nakita natin nga factors nga madamo sa mga nag-avail sa mga programa sa TESDA natin, especially sa mga courses natin sa TESDA? Kabalo ka Marian, ang TESDA sa una ginatanaw naton nga ang TESDA ay another avenue nga kung hindi ka maka-eskwela, masunod ka sa TESDA. But lately, even ang mga naka-eskwela gabalik sa TESDA. Yes. Because nakita nila nga mas madali makakuha sa trabaho kung may ara asang skills, TechVoc skills. Kay immediate ang appreciation sa mga kumpanya sa ila. Yes. Kay ang ila na hibaluan, swak gid sa mga kurso nga ila ginkuha sa TESDA. Sa aton sa TESDA, hands-on Hindi pwede nga basahon mo lang sa libro, theoretical lang ang imo nabalaan. Kinahanglan kabalo kag mag-obra, kabalo ka magamit sang imo kamot kag sang imo utok para mapatigayon ini nga mga trabaho. Yes. And I think RD no sa kalabanan man sa mga job opportunities naton abroad, overseas, no, isa gid sa mga ginapangitan nila are those may ara sa mga national competencies o kung may ara sa mga technical skills kumbaga.
Yes, yes. Basically, ang aton mga workers nga ginapadala sa abroad, ginapangitaan gid ina naton sa aton gobyerno sa national certificate. Yes. Why naton sila ginatugutan sa gobyerno nga makagwa sila nga wala sila sa skills nga nagakaangay sa ila NC. Kay kabalo kita sa mga nagliligan nga mga tinuig, may mga hindi manami nga mga bagay nga nag-abot nga naaptan sang aton mga foreign workers. Inatungod hindi angkop kumbaga sa Tagalog ang skills nila. So pag abot nila dito, maglinaw mo sila sa ila employers. Yes. So that is why government today is very strict, very sacred sa TESDA ang national certificate. Yes. Nga kung may national certificate ka, nagapamatuod, gid na nga may ara ka gid sang skill. Amo gani nga kung may mabatian kita nga may mga fake nga mga national certificate, ginapangita ginaton ina. Nagapabuli kita sa aton mga kapulisan, kag mga ahensya sa gobyerno nga pangitaon kung diin na ang mga fake na national certificate kag aton gid nga i-rest nga dapat hindi ina mag-proliferate. Yes. Or diri sa Western Visayas, miara kita nakita nga mga nagagamit or nagapresent ng mga fake nga mga NCs nila. So far, halin sa pagbalik ko kay this is my second run diri sa Western Visayas, ari na ko gusto na na-assign. Tapos sa pila ka mga bulan before the election, I was sent back na diri naman liwat mag regional director. Sa halin sa pagpungko ko wala ko sa nabatian ng mga fake certificates. Kalabanan sini nga nabatian na kita nato ng mga fake certificates dito sa Luzon. Dito ang kadamuan kay that's where most of the foreign workers nagasugod sa pag-process ang ilang mga papel pagwa para makaobra sa gwa sa Pilipinas. And ano ang mga kalabanan ng mga national competencies or mga courses, mga program courses dira sa TESDA nga gina-avail sa mga pumuluyo? Oo, may ara ako Marian nga data diri nga nagapakita, well, hindi man ni katingalahan kay we are a tourist area eh. So sa aton data diri sa Western Visayas, cookery ang pinaka-popular. Nagakabagay man ina siguro kay kita United Nation awardee for culinary inang award nga ginhatag sa aton sa UN so cookery and sitong pinakamataas. Sunod ang computer system servicing kay subong nga panahon ang IT ara gid halos sa tanan nga mga skill area. Tapos sa din sa una ini popular ang pangatlo, shielded metal arc welding. Welding ini siya nga diri may NC1, NC2, NC3. So ang NC1 amo ina ang nakita naton popular sa nagligid nga mga tuig, kaya masunod sina ang NC2. Hindi kay ginapangitaan din naton sang NC2 ang mga gusto naton mag foreign workers. Tamo man tungod this is a tourist area. Number 4 ang food and beverage services. Pagkatapos gasunod dira ang driving NC2. Tapos ining mga electrical installation and maintenance, housekeeping, very popular din ang housekeeping. Tapos kita being an agricultural area, ara ang agricultural crops production, bread and pastry, kagang nagapang napulo, amo ang caregiving NC2. Aton sa Western Visayas, madamo-damo kita na sa mga nag-offer ng mga schools, community-based or center-based. Diri sa Western Visayas, mga pila ka bilog ang existing nato na schools and centers RD? Diri subong as of June 2025 may 9,644
kita nga mga graduates halin sa mga nagakalain-lain institution-based training kag may ara sang 5,388 nga halin sa community-based training. May ara inigin patigayon diri sa aton sa Region 6 sa 13 ka TESDA Training Institutes o kung ginatawag nato na TTIs. Kag 26 ka higher education institutions, kabalo ka may mga universities and colleges nga may textbook registered programs. May ara man kita yung LGU run nga mga training centers diri subong sa aton data for 13 ini siya. Subong man farm schools, may 14 kita ka farm schools, kag may 4 ka SUC o State Universities and Colleges nga offer sa TESDA programs, kag may ara man kita nga mga TVI o kon mga private training centers. Madamo ini siya. We have a total of 271 training providers sa bilog nga Western Visayas. Di amo ni siya, correct me if I'm wrong, amo ni siya ang ginhambal ni President Marcos last time nga kung high school graduates pwede or gina-incorporate sa ating high school ang mga programs ng TESDA. Yes, may very robust relationship ngayon subong ang DepEd kag ang TESDA. Gina-envision sang aton mga lideres sa edukasyon nga high school pa lang na-introduce na sa aton kabataan ang textbook. So may mga textbook subjects nga pwede na nila makuha habang ara sila sa senior high school. Iban nga bisan sa junior high school may mga NC1 na nga mga kurso. Tapos sa gabot nila sa senior high school, dira na masulod ang mga NC2 nila. Ini para nga maging work ready, there will be a proper assessment. Nagliligat balaan nga pag-introduce ang senior high school, there was an issue on assessment. So ang aton nga mga kumpanya, mga industriya, halos hindi nila gin-up kanay ang mga graduates ng aton senior high school because hindi nila ma-prove kung naga-possess bala sa tama nga skill. Now, the only way nga ma-prove nimo kung ang bata makapasar sa assessment. But silingon, may skill siya gina-possess. Kaya subong nga panahon, subong sa administrasyon ni PBBM, ni Pangulong Marcos, nag-agree na ang aton secretary ng DepEd, Department of Education, si Secretary Sani Angara, kag ang aton Director General sa TESDA, si Secretary Kiko Benitez. Nag-agree sila nga duha kag i-implement na subong sa TESDA nga ang assessment nga sang una nabudlayan gid ang atong mga ginikanan gid atong mga eskwelahan magkuha ang atong mga high school tungod may bayad. Now it will be free. Nabatian man ninyo gin-mentionar gid na ni Presidente BBM nga libre na ang assessment sa senior high school. RDC Secretary Benitez is also from Western Visayas. Ano ang or beneficial for Region 6 bala ining appointment man sa ato nga secretary siya TESDA no he came from Western Visayas. Dako gid ini nga bentaha sa aton nga mga taga Western Visayas, sa aton nga mga Ilonggo. Kay ang Director General sa TESDA speaks our language. Naintindihan niya gid ang Balatyagon naton nga mga Ilonggo. Subong man nga kabalo siya kung ano nga mga programa ang ihatag para sa aton. Very holistic ang understanding ni Secretary Kiko sa education. That is why nga natahi niya. Because if you will remember, he was also a university president sa Philippine Women's University for several years. Presidente siya dira.
gani nahibaluan niya ang sitwasyon sa edukasyon, how to link from basic education to higher education, and in between para ang textbook. And isa ina sa mga programa nga gina-introduce niya subong nga sa aton mga kabataan kag sa aton nga mga mag-aaral. Importante nga ready ka for the workplace. I-provide sa imo training sa textbook kag pagasalon sa higher education ni mga training later kung gusto mo na ang mga mataas nga rangko sa workplace. Pero as of early stage pa lang, kinanglan may mga skills kita nga nahibalan so that immediately we can find employment and we can fill in sa manpower need sang aton nasyon. Diri sa aton sa Western Visayas or I think bilog no national, may ara kita sang scholarship for our textbook nga mga beneficiary or mga naga-avail sa textbook naton. Yes. Nagapakita diri nga as of today, July 29, may ara na kita nga nag-enroll nga 43,968 sa aton textbook courses. Kag 41,000 of those, 41,424 nakagraduate na. Nakagraduate na sila. Bali No, but that's my data for 2024. For 2025 pala, I'm sorry, I stand corrected. For 2025, as of July 29, 8,485 ang nag-enroll. 8,485 ang ato na-enroll and 5,086 ang nakagraduate na. Ang iba na sini, sige-sige pasubong ang ilang pag-eskwela. yes. Ay di mi ara program ang TESDA I think nga dumi ara kita allowance nga ginahatag for those nga students naton. Yes, may mga ang aton mga kurso sa TESDA may ara allowance para sa aton mga estudyante. It's not much, pero makabulig na ini bisan sa mga pamilya lang, no? Kag libre man ang aton tuition, wala man sila sa baydan dira. Kag mabubuligan sila sining gamay nga allowance sa ginatag sa gobyerno para sa ila. Sir, i-clarify ko lang sir, for school-based and community-based, may ginabayaran ini ang aton nga nag-avail sa mga program courses. Kung under sa scholarship sa TESDA, libre gid na siya. No, if it's a Train for Work scholarship program, libre na ang training fee, tapos may allowance siya. Ang iba nga modalities ng training, may ara pa ina nga mga toolkits nga ginahatag pagkatapos ng training so they can immediately start. Kung gusto nila magnegosyo, magamit nila ng mga toolkits. I would like to get siguro no ang imo nga mensahe especially do sa balikan ko lang ang mga nagapeke sa nga ila national or ila nga NCs, ano ang imo nga mahambal sa ila or imo nga warning. Oo. I would like to discourage ang atong mga kauturan nga nag-avail sa mga fake na national certificates. Kay in the first place, mabutang ka pa sina sa alang-alang if you use that national certificate. Why? TESDA, government today has a way to find out whether your certificate is authentic or not. No, may ara kita mga programa nga paghalin pa lang sang imo pag-enroll ang imo the thumbprint, we will know all these things. So readily it can be established kung ikaw ina nga tao. Pangalawa, kung ang imo ginagamit nga papel, that can be checked also. No, because those are official documents
may mga watermarks ina nga mabalaan kung fake ang imo certificate. Pangatlo, wala ka sa role. Sa role, madali makita ang imo yang ngalan wala dira. So fake ang imo ginauyatan nga certificate. So I would like to discourage sa atong mga kauturan, there's no advantage for you to use these fake certificates. Kwartahan lang kamo sa nagabaligya sina mga fake certificates. Para kung makalakat ka man, kakadto ka sa ibang lugar, you will always be discovered kung fake ang imo national certificate. Hindi ka kabalo mag-ubra. Yes. Oo. Right, get. Ang authentic nga national certificate would confirm that you know that job. You know that you have that skill. Dahil may assessment nga ginhatag sa imo, you were assessed bago ka matagaan sa national certificate. Already, before I ask, no, ang two of my last questions, ang second to the last is, ano ang mga naka-pipeline naton, yung mga program services ang aton nga TESDA nga pwede ma-avail no, sa aton nga public? Okay. Siling ko kay na, nga bintahagid sa aton, nga kasi manwa nato ng aton Director General sa TESDA, si Secretary Kiko. Kay ang mga ginalatag niya nga mga programa, dahugid ang mabulig para sa aton. Number one, just recently, there was a law, Child Development Workers, Early Childhood Care and Development nga law, no? So, iniginbutangan sang NC3, a new national certification program, iginubra sang TESDA nga i-run. I-train na. Kung na-remember ninyo sa SONA, nagbanggit si Presidente nga dugangan ang mga child care centers sa mga barangay. Ang magaman sini ang mga may NC3 sa Early Childhood Care and Development Services. So this is a program between TESDA and the Department of Health nga may mga care center para sa atong kabataan sa kada barangay. Kag ini pag efficiently kag padasigon ang pagpadalagan sa nga programa paagi sa mga apps nga i-introduce nga makabuligid sa aton kay teki naman ang aton mga pumuluyo subong. So kung nagakinanglan ka, so isulod mo lang dira sa apps. Mga different government agencies man ang nagabululugyay diri, like DOH, DTI, TESDA, DepEd, no? Ang isa pa gid ka programa nga nakita ni Secretary Kiko nga ma-address gid sang aton nga mga need subong kamo ang IBET programs. Ang IBET means Enterprise-Based Education and Training. Enterprise-Based Education and Training. Ini ginahimo sa TESDA in a partnership with industry. So buot silingon, pwede ka mismo maka-training dira sa industry. Kay kung ano ang kinanglan sa industriya, masalo gitayon. Hindi pareho sa una nga matrain lang ta, for example, sa madamo nga this is just an example, matrain abi kita, for example, sa carpenters, for example. Pero wala man kita sa mga obra kaya pwede masudlan sa aton carpenters. Pero kung ang training nimo halin mismo sa industriya, like it is a construction company, so kinanglan niya heavy equipment operators, kinanglan niya mechanics. Pagsugod sa iya training, may madako ng porsyento nga i-absorb sa kumpanya na. Kay those people nga gina-train, kinanglanon gid dira sa
industry ngayon na. So amo na ang enterprise-based education and training. Now, kadugtong o kung ikog sang IBET training is micro-credentialing. Micro-credentials. Ambot silingon dire, hindi mo na kinanglan nga mag-train sa bilog nga programa. Kung ang imo kinanglan, isa lang ka part niya. Okay. So, i-train ka lang through micro-credentialing dira sa part nga kinanglan sa kang industriya para nga mapadalagan ang iya kumpanya. So, ano ito? Immediate response sa need sa kumpanya nga worker. Micro-credentials. And all of these things, pagapatigayonon sa idalom sang area-based and demand-driven Tibet. No? Ini mapaagi sa granularized job requirements. I-granularize. Butsilingon, bato-batohon, ano bala ang kinanglan natin? Area-based, demand-driven Tibet. Kung ang Iloilo is an agricultural area, so we need to train more people dira sa agriculture. If ang city is developing na gulpiada na pag-develop sa city, so we need more construction workers. So ang focus sang aton training is depende sa demand sang lugar. Kaya ginatawag naton area-based, demand-driven. So si TESDA Subong mag-introduce ng training nga kinahanglan sa isa ka lokalidad para ang tanan naton nga ma-train, ma-absorb sa mga negosyo kat sa mga industriya nga ginakinahanglan sa sina nga lugar. Wow, looking forward sa sina Ardino nga pagpatuman natin sa area-based, no, at least kung ano ang kinahanglan ang demand naton amuno ang skills man no sa aton nga workforce. Siguro Ardino, lastly na lang sa mga tagpalamati naton, especially those no maduyag mag-avail no sa mga services programs ang aton nga TESDA Region 6, diin sila pwede makakadto kag ano ang imo nga mamensahe sa ila. Probinsya Marian sang Region 6 may arap kita nga provincial office sang TESDA. Sa aton mga kauturan nga gusto mag-avail sa mga programa under sa Technical Education and Skills Development Authority, palapit kamo sa pinakamalapit nga TESDA institution nga makita ninyo sa inyong lugar. Dito sa Aklan, nara kita Aklan Provincial Office, dira sa Kalibo. Sa Capiz, ara man sa Rojas City. Ang Iloilo Provincial Office naton ara sa Bulong, Santa Barbara. Ang nalagyan pagkato sa airport, pakita ni na ang TESDA. Ang Antique Provincial Office naton ara sa Hampik, Antique. We also have a Guimaras Provincial Office sa Hordan, sa San Miguel, Hordan, Guimaras. At may ara kita man opisina sa Negros Occidental Provincial Office, pero ang Negros Occidental Provincial Office very soon iyanan isang Negros Island Region. Nabatian mga kaabyanan si Regional Director sa TESDA Western Visayas, si Mr. Tony June Tamayo. So, siling gani ni RD, no? Nakakataba ng puso. Kaya na-mention, no? Special mention ang TESDA sa nanging State of the Nation address ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sang Lunes. Linya affirmation, no? Ang paglawag sa TESDA sa SONA sang Presidente, gina-affirm niya no ang trabaho sa TESDA no nga nakabulig sa mga mamamayang Pilipino. So as a result no si siling ni RD Tamayo
nga sila padayon nga mag-ubra no agud panamion ang ilang nga serbisyo agud nga mas makabulig pagid sa mga nagakinahanglan nga mga Pilipino. So sa na-mention kaina ni RD Tamayo, may ara sila subong sa 8,500 plus ka enrollees no or mga nakapa-enroll sa TESDA for technical or vocational course no and 5,000 na diri ang naka-graduate sa ilang vocational courses. Sa nasiling no ni RD Tamayo, padayon ang ini nga numero kay halfway pa lang kita tunga-tunga pa lang kita sa 2025 gani we could still expect no nga mas mataas pagid ang ini nga numero mga kaabyanan. Wow! Working ang TESDA Western Visayas. Meanwhile mga kaabyanan, para sa isa ka public service announcement no, ang Department of Social Welfare and Development, Cordillera Administrative Region o kon DSWD CAR, number 40 North Drive, Baguio City, nagpangita sa mga himata sa isa ka bata nga yara sa idalom sa temporaryo nga kustodiya sa Reception and Study Center for Children o kon RSCC nga amo si Princess Andal, 5 years old and or 5-year-old or 5-year and 7-month-old female ginadmit sa RSCC DSWD CAR sa January 20, 2025. Ini sa tapos nga ginrefer sa City Social Welfare and Development Office Alaminos City para sa temporaryo nga palasilungan kag protective custody. Ang iloy sang bata amo si Almojaira Sila Andal nga ang iya ulihi nga address yara sa Kaliwag, Pinagbuhatan, Pasig City, Metro Manila. Ang mga ginikanan kag ukon mga himata mahimo nga makikangot kay Miss Jerry Lynn Altien. Again no, kay Miss Jerry Lynn Altien, center head sang RSCC DSWD CAR, ukon sa cellular number 0999-670-4647. Liwaton natin mga kaabyanan ang number ukon ang numero amo ang 0999-670-4647. Ukon sa social worker Cheran May Milian nga may cellular number nga 0915-026-1846. Again, 0915-026-1846. Ang kapaslawan sa paghimo sini magapilit naman no sa DSWD nga magpatigayon sang administratibo nga deklarasyon sang bata nga legal nga magamit para sa adoption. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 4 or alauna 44 sa hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa aton nga pagbalik ang reaksyon naman ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa State of the Nation address ni PBBM ang aton nga pag-aistoryahan. Bantayan mga kaabyanan sa pagbalik sang Balita Sosyal. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. It's a leap of faith,
actually more like a three-step and a sway. Ito ay ang sayaw sa Obando, Bulacan. Sinasalihan ng mga babae at lalaki na humihiling ng anak o asawa sa tatlong pintakasing santo. The Three Saints, San Pascual Bailon, Santa Clara ng Assisi, and Nuestra Senora de Salambao. Wikipedia says it's a dance of vitality and abundance performed for 3 days from May 17th to the 19th, one day devoted to each saint. The festival starts off with a mass, and later in the day, the dance procession is performed, where devotees sing the Santa Clara song and melody to the Blessed Virgin of Salambao, their Thanksgiving song. The festival could be traced to an ancient ritual called Kasilonawan, a celebration of the god Linga, a force of nature. When the Franciscan missionaries came, they introduced the three saints to replace the pagan gods. In WW2, the Church of Obando and much of the town was pretty much destroyed, including images of the three saints. The festival was banned because of its pagan roots. Religious processions were still held, but the dancing was not allowed. But in 1972, the new parish priest and the Cultural Commission of Obando brought the tradition back. Sayaw sa Obando has survived for centuries, holds up to this day, and yes, it was another victim of the COVID, but on hold just like other mass activities. But in May this year, thousands of devotees, mostly families and couples, came back to pray for children and perform the fertility dance in the streets of Obando, and just to be safe, with face masks on. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Ang oras sa Radyo Pilipinas, 1:47 sa hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mga kabiyanan, no, kainan na pamatian naton ang reaksyon ni TESDA Western Visayas Regional Director Tony Jun Tamayo sa nanginsona sa presidente sang Lunes. This time naman yan, no, ipamatian ta ang reaksyon ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa gihapon, no, sa nangin State of the Nation address ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Yari ang video, mga kabiyanan. We're very happy. Again, I will focus two things as well. Kasi na, is related to our needs and our education. Kapag silid sa presidente na target natin sa Maslow, we are doing that here. If our absorptive capacity will allow, we want to spend 500 million na ato. We have our own design. Sabi na 5 policy classrooms, together with our team centers. We are doing our capacity. Nag-upod mo din ang ato ni Ibaning drama under best practice. Unit eskwela sa Indonesia, or effective, relevant, and education. The incentives part of that, to bring efficiency to the income, education, guidance. So, that has been setting the instruction. We are totally aligned with the priorities of the ang pumasagot sa programa ng pag-pag-pag-pag that is most aligned with the direction of the and we're happy that we can contribute significantly to the direction of the national government. If you notice, our programs are aligned with Bagong Well, hindi na-expect na kung tani kayo mention ni President Marcos ang PGN at other panay na your speech na. The president can tackle everything at once. There's been something is remember 2019, the first zone of the president. 2022, the first zone of the president. 1 week after, the PPAA Central Office came to my office. Governor, we are here to brief you on the Iloilo Capiz and Plan Expressway. Stop
Nabatian mga kaabyanan si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Overall kalipay ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang nanginsona sang presidente sang Lunes, July 28. And ang na-mention ni President nga regarding sa classrooms ang ginpasalig ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. na ginaobra naman ina diri sa probinsya sang Iloilo. In fact, billions of peso ang gina-allocate dira sang Iloilo Provincial Government for the construction of classrooms, additional classrooms para sa mga kabataan. Ginpamangkot man si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. regarding sa fact nga wala na mention ang Panay Guimaras Negros Island Bridges o kun PGN kag ang Halaur River Multipurpose Project. Siling sang gobernador hindi gid man tanan ma-mention sang presidente sa iya State of the Nation address. And earlier, before sang sona sang presidente, ginpahayag na ya ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga whether or not ma-mention o kung hindi ang Panay Guimaras Negros Island Bridges kag ang Halaur River Multipurpose Project, balaan niya nga importante sa presidente ang nasambit nga mga proyekto. After all, mga kaabyanan, kung madumduman naton sa nanginsona sang presidente na mention niya na gidman ini ang most especially ang Panay Guimaras Negros Island Bridges siya previous man nga sona. So we're happy also nga bisan or the province is happy also nga bisan wala na mention at least nagasugod or magasugod na ang pagtukod sang sini nga proyekto. Sa press con ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. before sang State of the Nation address sang July 24, ginpahayag ni Governor Defensor nga ang civil works sang Panay Guimaras section sang Taytay magasugod sa 2026 under sa term ni President Ferdinand Marcos Jr. Actually, kaina mga kaabyanan, nagtambong si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. bilang keynote speaker sa giniwat nga Teen Center Summit sa Iloilo Provincial Government. Pinaagi sa Provincial Population Office. So, ang dinapit diri ang gobernador, isa siya sa mga nagpahayag sa speech sa programa karon sa provincial government nga magpatindog sa mga teen center sa mga bulutuan diri sa probinsya sang Iloilo. Nag-start ina mga kaabyanan sa 5 ka teen centers actually. And so sa karon more than 100 na ang teen center sa province of Iloilo. Kag ginpamangkot naton si governor kung pila gid bala ang target, siling niya kung pila ang high schools o kun bulutuan diri sa probinsya sang Iloilo, amo man ina kadamo ang target nga teen center sang Iloilo Provincial Government. So amat-amat nga gina-realize ini sang Iloilo Provincial Government again from 5 teen centers nangin 100 plus na ang teen centers sa Iloilo Province. Ang teen centers nga ini mga kaabyanan, equipped ini siya sa mga peer facilitators, trained counselors para magtatap sa mga pamatanon para makater ang ilang mga problema, most especially mapaganhagan ang numero sa teenage pregnancy and also ang mga health or mental health problem. Ang oras sa Radyo Pilipinas sa 1:55 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Hapon na gali mga kaabyanan. We're halfway na sa aton nga work day. Sa aton nga mga mamumugo, grinding sa gihapon.
Lapit na lang ma-out na. Anyway, diri sa aton sa Iloilo City, ang mga rush hour ng mga na-identify natin, usually, ang in and out sa aton ng mga mamumugon. Usually, ara ina sa 7 to 8 a.m., no? And sa afternoon naman, ara ina sa 4 to 6 sa gabi, no? So, ang mga areas, so sa diin mataas ang, may ara sang traffic, ining mga areas man, no, nga malapit sa, like, sa Iloilo Provincial Capital, Iloilo City Hall, also sa mga bulutuan naton kay nagapauli ang aton nga mga estudyante, and also sa mga traffic lights or intersections naton diri sa Iloilo City. Ang oras sa Radyo Pilipinas 1:56 sa hapon. Madamo gid nga salamat mga kaabyanan sa inyong pag-upo diri sa programa Balita Sosyal. Siyempre, thank you man, no, kay Iloilo Governor Arthur Tapinser Jr. kayina sa pag-cater sa aton nga pamangkot, no, regarding sa iyang nangin reaction sa State of the Nation address, and also kay Sir Tony Jun Tamayo, Regional Director sa TESDA Region 6. Happy birthday sa mga nagasaulog sang ilang kaadlawan. Subong nga adlaw mga kaabyanan, gusto ko i-greet sang happy birthday si Attorney Emeline Diana. Happy birthday, July 31, 2025. And also sa mga nagasaulog man sang ilang anibersaryo, happy anniversary sa inyo mga kaabyanan. Madamo kit nga salamat sa mga nagtutok sa Facebook Live kag sa radyo sa 585 AM. Gusto ko man pasalamatan ang among mga katuwang technical diri sa studio, Engineer Roy Louis Kaipang. Sa transmitter, si Sir Jeffrey Betita. Mga kaabyanan, sa ngalan sa inyong regular anchor, again, ako si Hope Torrechante, kagini ang Balita Sosyal. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.